Bago natin simulan ang part 5, muli po akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel at sa mga bagong subscriber. Welcome po sa inyong lahat. Nagsimula silang pag-usapan ang balita, isa sa kanila ang nagsabing ang 33 ay isang numerong hindi niya mapaniwalaan. Sumagot ang isa pang bandido na malamang ay nagsisinungaling ang balita. Sinusuri ng pangunahing tauhan ang lugar na hindi nakikinig sa kanilang pag-uusap. Naisip niya kung ano ang dapat niyang gawin dahil napakaraming miyembro ng guild na ito. May nagtatanong kung ano ang ginagawa ng pangunahing tauhan dito. Lumangi siya sa likuran at nakita ang isang lalaki na nakatayo sa likuran niya na may hawak na kutsilyo. Sa harap ng pangunahing tauhan, naisip niyang malamang ito ay epekto ng kakayahang covert ng magnanakaw, kaya't hindi niya naramdaman ang presensya nito hanggang sa sandaling ito. Itinaas ni Jean-Fry Van Rade ang kanyang mga kamay at tumawa, pagkatapos ay sinubukan niyang sabihin na hindi siya kainahinala, naligaw lang siya sa mga kalye, ngunit ininterrupt siya ng taong natuklasan siya. Tumingin ang pangunahing tauhan sa gilid at may patak ng pawis na tumulo sa kanyang pisngi habang sinasabi ng mga miyembro ng guild na napatay na nila ang isang especially iya mula sa ibang guild na nagsabi sa kanila ng parehong bagay. Ang lalaki ay nagbigay ng matalim na dagok gamit ang kanyang kutsilyo, ngunit nakaiwas si Jean-Fry Van Rade. Tumingin siya ng matindi patungo sa kanyang kalaban at naisip na ito ay masyadong hindi inaasahan. Inilabas ng pangunahing tauhan ang kanyang sandata mula sa kanyang inventaryo at sinabi na sa kasong ito, walang magagawa. Gumawa ang magnanakaw ng paalang na pagputol, ngunit nakaiwas muli ang pangunahing tauhan. Hawak ang kanyang sandata sa itaas ng kanyang ulo, sinipa niya ang miyembro ng Mountain Dog Guild sa binti. Ang magnanakaw ay nagsimulang mahulog dahil sa sipa ng pangunahing tauhan, at ang pangunahing tauhan ay sumwing ng kanyang sandata habang tinitingnan ang nahuhulog na kalaban. Tinamaan niya ito sa leeg gamit ang hawakan ng kanyang espada at sumigaw ang lalaki. Lahat ng iba pang bandido ay nataranta at nagtanong kung ano ang tunog na iyon. Nakita nila ang pangunahing tauhan na nakatayo sa ibabaw ng isang katawan na nakahiga sa lupa. Tinanong ng lalaki na may pulang bandana kung ito ay isa na namang especially iya mula sa ibang guild. Ipinatong ng pangunahing tauhan ang kanyang kamay sa unahan at sinabi na ayaw niyang makipaglaban sa kanila. Kailangan niya lang kunin ang ilang balahibo ng cobalt bird. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at napagtanto na hawak pa rin niya ang kanyang sandata. Nakita ng lalaki na may pulang bandana na na-knockout ng pangunahing tauhan ang kanilang gwardya at sumigaw sa iba na patayin siya. Napagtanto ng pangunahing tauhan na kahit ano ang gawin niya, iisipin pa rin nilang siya ang may kasalanan. Humawak siya sa isang posisyon ng labanan, ang hangin ay umiikot sa kanyang paligid, at naisip niyang kung hindi niya masusolusyonan ang problemang ito sa pamamagitan ng negosasyon, talo na lang niyang talunin sila gamit ang puwersa. Nag-draw ng kanilang mga armas ang mga miyembro ng Mountain Dog Guild, isa sa kanila ang sumigaw at hamampas ng kanyang espada sa pangunahing tauhan. Nakaiwas ang pangunahing tauhan at sinadyang hinampas ang kamay ng umaatake habang hawak ang kanyang espada sa itaas ng kanyang ulo. Pagkatapos nito, inikat niya ang kanyang espada sa harapan ng mukha ng bandido, tumulo ang dugo sa kanyang mukha at sumigaw siya dahil pinutol ng pangunahing tauhan ang kanyang ilong. Tumingin ang pangunahing tauhan sa kanya na may pagkairita sa kanyang mukha at sinabi na tinamaan lang niya siya sa patag na bahagi at ang ganitong reaksyon ay magpapagalit lang sa iba. Ang tatlong magnanakaw ay nakatayo ng may pagdududa, hawak ang kanilang mga armas sa harapan nila.
Lumiko si Jean-Fry Van Rade at sinabi na karaniwan ang mga laban sa guild ay nagiging sitwasyon kung saan isa ang lumalaban sa marami, na napakahirap. Isang magnanakaw na may sibat ang sumugod mula sa likuran, sumisigaw sa kanya na mamatay. Ang pangunahing tauhan ay yumuko upang maiwasan ang hampas, pagkatapos ay sinipa niya ang umaatake. Sumigaw ang lalaki na may sibat, itinuro ang kanyang sibat patungo sa pangunahing tauhan. Hinawakan ni Jean-Fry Van Rade ang salarin sa hawakan ng sibat. Hawak ng pangunahing tauhan ang sibat gamit ang kanyang kaliwang kamay at tinamaan ang bandido sa tiyan gamit ang kanyang kanan. Ipinakita ng system window na na-activate ang Mind's Eye skill at tiningnan ng pangunahing tauhan ang kanyang kalaban na may pananabik. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay at humingi ng tawad sa bandido na nag-umang sa lupa. Ang magnanakaw ay hamampas ng palakol sa likod ng pangunahing tauhan at tinawag siyang mga pangalan. Yumuko ang pangunahing tauhan muli upang makaiwas sa hampas at tinamaan ang kanyang kalaban sa baba gamit ang hawakan ng kanyang espada. Lumipad ang bandido mula sa tindi ng hampas. Ipinatong ni Jean-Fry Van Rade ang espada sa kanyang balikat at sinabi na ayaw talaga niyang makipaglaban sa kanila. Itinaas niya ang espada sa harapan niya at sinabi sa mga miyembro ng Mountain Dog Guild na nakaupo sa lupa na, kung ano ang itinatanam, iyon ang aanihin. Lumiko siya at sinabi na ngayon ay pupunta na siyang kumuha ng balahibo ng Cobalt Bird. Hindi nakita ang lalaking may pulang bandana sa likuran niya. Nakaramdam ang pangunahing tauhan ng isang bagay, ang natitirang bandido ay umatake gamit ang kanyang kutsilyo at nablock ng pangunahing tauhan ang hampas gamit ang kanyang espada. Ninas ang bandido at sinabi na naiwan ng pangunahing tauhan ang kanyang likuran na nakabukas. Naisip ng pangunahing tauhan na ito ay ang covert skill muli, naalala niyang siya ang parehong tao na nakilala niya sa tindahan. Nag-jump sila palayo mula sa isa't isa habang hawak ang kanilang mga armas sa harapan nila. Ipinakilala ng bandido ang kanyang sarili bilang submaster ng guild at ang pangalan niya ay Submasua. Pagkatapos, tinanong niya kung narinig na ba ng pangunahing tauhan ang pangalang ito. Hawak ni Jean-Fry Van Rade ang kanyang sandata sa harapan at sinabi na ito ang kauna-unahang pagkakataon na narinig niya ang pangalang ito. Tinanong niya kung nakakahiya bang ipakilala ang kanyang sarili sa ibang tao gamit ang pangalang iyon, at sumagot siya na may mga bagay na mas mabuting huwag nang sabihin. Tumakbo ang bandido patungo sa kanya na hawak ang kanyang sandata gamit ang dalawang kamay at sinabi na naaalala niya ang pangunahing tauhan. Sinabi niyang isa siya sa mga taong pinagkakatiwalaan nila noon sa lungsod, at dapat nilang napatay siya noon. Nablock ng pangunahing tauhan ang lahat ng mga atake nang hindi nahihirapan at sinabi na para sa isang magnanakaw, gumagamit siya ng napakabahaging armas. Ngumiti si Submasua at sinabi sa pangunahing tauhan na ipagpatuloy ang pakikipag-usap sa walang kabuluhan, kahit na mukhang alam niyang paano paikutan ang bagay na iyon. Habang nagtutulakan sila ng mga hampas, sinabi niyang sigurado lang siyang swerte siya na nakakuha ng armas na ito. Nagtawanan siya at sinabi na kahit na nangyayari ito minsan, lahat sila ay mga adventurer na may mga propesyon, kaya't ang kanilang kagamitan ay dekorasyon lang at ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa pagpapabuti ng kanilang mga kakayahan sa trabaho. Patuloy na ni Block ang mga hampas, tinanong ng pangunahing tauhan kung talagang ganito nga. Umusad ang bandido ng matalim na hampas, umiiwan ang bitak sa daan. Tinawag niya ang pangunahing tauhan ng mga pangalan at sinabi na makikita niyang baguhan lamang siya batay sa kanyang kagamitan. Ngumiti siya at itinuro ang daliri sa pangunahing tauhan,
At sinabi na natanggap niya ang armor na ito matapos ang pagsasanay nang pumili siya ng propesyon bilang compounder. Sinuri ni Sub Masua ang pangunahing tauhan at sinabi na sa kabila ng armor, ang sandatang hawak nito ay sumisigaw na ito ay bagay na pinakamataas na kalidad. Tumingin sa mukha ni Jean-Fry Van Ryd, sinabi niya na salamat sa sandatang ito, nakapagpanggap siya ng ganito. Tatlong lumilipad na daggers ang lumitaw sa harapan ng bandido, pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi na mukhang nakikipaglaban ang pangunahing tauhan sa isang adventurer sa kauna-unahang pagkakataon. Ang mga kutsilyo sa hangin ay tumakbo patungo sa pangunahing tauhan. Umabot si Sub Masua at ang kanyang mga kutsilyo ay tumama kay Jean-Fry Van Ryd. Napigilan niya ang lahat ng mga daggers na lumilipad sa kanya. Itinuro ng bandido ang kanyang espada sa kanya at sinabi na kapag may laban sa pagitan ng mga adventurer, kung alam ng iyong kalaban ang iyong propesyon, ang laban ay lalabanan sa labis na kawalang kapakinabangan. Nagtawanan siya at sinabi na dahil ang pangunahing tauhan ay compounder, ang tanging kakayahan na maaari niyang gamitin ay compound. Sinabi ng bandido na kailangan lang niyang ituon ang kanyang pansin sa galaw ng pangunahing tauhan. Sumimangot si Jean-Fry Van Ryd sa kanyang kalaban. Sinabi niyang hindi alam ng pangunahing tauhan kung ano ang kanyang propesyon, na nangangahulugang hindi niya matutukoy kung aling kakayahan ang maaari niyang gamitin. Hawak ang espada sa harapan niya, sinabi ng pangunahing tauhan na si Sub Masua ay isang magnanakaw dahil ito ang tanging propesyon na makakagamit ng covert. Nagulat siya at sinubukan niyang magsinungaling na siya ay isang summoner. Hindi nag-argue ang pangunahing tauhan ngunit naisip na naaawa siya sa taong ito. Gayunpaman, nagtataka pa rin siya kung natutunan na ba ng taong ito ang plunder skill o hindi, dahil magiging problema ito kung mawawala ang kanyang centipede dahil sa epekto ng plunder. Mahigpit na, hinawakan ng pangunahing tauhan ang kanyang sandata sa harapan niya at naisip na kailangan niyang tapusin ang laban na ito ng mabilis. Tumakbo siya patungo sa lalaking may pulang bandana. Ang pangunahing tauhan ay umikot sa kanyang sandata ngunit lumitaw ang mga miyembro ng Mountain Dog Guild sa likuran niya. Nagulat siya at lumingon, dalawang tao ang umatake sa kanya at naisip na gumagamit din ang mga ito ng covert. Gumawa ng backflip ang pangunahing tauhan upang makaiwas sa isang atake mula sa isa sa kanila. Umikot siya at lumapag sa kanyang mga paa. Tinamaan ang bandido gamit ang hawakan ng kanyang espada, na nagresulta sa direktang tama sa kasalanan ni Sub Masua. Ipinakita ng system window na nagdulot ang pangunahing tauhan ng super critical damage at na-activate ang Mind's Eye skill. Nawala ng malay si Sub Masua sa tindi ng tama at sumigaw siya ng sobrang lakas na nagbasag ng mga bintana sa mga kalapit na bahay. Nahulog siya sa lupa na may bula sa bibig habang tinatawag siya ng kanyang mga kasama. Sinabi ng mga bandido na na-knockout ang kanilang sub-boss at humingi ng tawad ang pangunahing tauhan, nakayuko ang ulo. Sa loob-loob niya, parang katapusan na ito ng laban. Si Sub Masua ay nakahiga sa lupa na may bula sa bibig. Sinabi ni Jean-Fry Van Ryd habang hawak ang kanyang talam sa harapan na kung ayaw nilang maging katulad niya, dapat nilang ibigay ang mga balahibo ng Cobalt Bird. Natakot ang isa sa mga bandido sa hiling na iyon, habang ang isa ay ngumiti. Ipinatong ang mga kamay at tinanong kung talagang kailangan ng pangunahing tauhan ang mga balahibo. Pagkatapos, naglakad siya sa tabi at sinabi na agad siyang maghahanap nito. Ilang miyembro ng Mountain Dog Guild ang lumitaw sa likod niya, at ang bandido na naiwan ay itinuro ang daliri sa pangunahing tauhan at sinabi na siya ang pumutok sa kanilang mga tao.
Lumiko ang dalawang bandido na kausap ng pangunahing tauhan, nagpasalamat ang isa sa Diyos na nagdala ng higit pang tao, habang ang pangalawa ay sumigaw na marahil ay mula siya sa kaaway na guild. Nabigla si Jean Fry Van Raid at sinabi na tiyak na pop out ang mga ito na parang mga hornet. Kinalibutan ng mga miyembro ng Mountain Dog Guild ang pangunahing tauhan. Sinabi ng bandido sa pulang shirt na may sapat na lakas ang pangunahing tauhan upang makipaglaban sa Mountain Dog Guild, habang nagtataka ang isa na humahawak ng kutsilyo sa harapan at nagtanong kung talagang tinawag niya silang lahat para sa isang tao. Napansin nila ang kanilang submaster na nakahiga sa lupa na may bula sa bibig. Sumigaw ang bandido habang sinusubukan niyang intindihin kung ano ang nangyari sa kanya. Nakahiga si Submasua sa lupa na may mga X sa mga mata at bula sa bibig. Sinabi ng isa sa guild na tuluyang wala na siya sa katinuan. Tumingin ang lalaking nasa pulang shirt at sinabi na hindi siya makapaniwala na nadihado ng pangunahing tauhan ang kanilang submaster. Ang pangalawa, sa parehong pagkabigla, ay nagwika na imposibleng mangyari ito at malamang ay nalasing lamang siya. Tinawag ng bandido sa pulang shirt ang pangunahing tauhan para sa pagbatok kay Submasua habang siya ay lasing. Naguguluhan si Jean Fry Van Raid at ngumiti habang naaalala ang mga sinabi ng submaster ng Mountain Dog Guild tungkol sa kanyang sarili. Naisip niyang hindi siya lasing sa sandaling iyon, ngunit tiyak na lasing siya sa kanyang mahirap na kapangyarihan. May nagtatanong kung ano ang ingay na nangyayari dito. Lumiko ang mga bandido upang tumingin sa nagsasalita. Isang lalaking nakasuot ng kayumangging bestida at pulang headband ang lumapit sa kanila. Sinundan ng dalawang miyembro ng Mountain Dog Guild. Tumingin siya ng nakasisindak sa gilid, at sa likuran niya ay may mga sinag ng madilim na enerhiya. Lahat ng mga bandido ay tumakbo sa kanya at nagsimulang tawagin siyang master o guild master. Ipinatong ng pangunahing tauhan ang espada sa kanyang balikat at naisip na ito ang guild master ng guild na ito at handa siyang tumaya na ang pangalan niya ay Guild Masua. Nakinig siya sa sinasabi ng kanyang mga kasamahan at tinanong kung may talagang dumating dito at nagsimulang makipaglaban sa kanilang guild, na sinabing iyon nga ang nangyari. Nakatayo si Jean Fry Van Raid sa gitna ng mga taong pinutol niya nang sinabi ng isang bandido sa kanyang guild master na tingnan ang katotohanan na kahit ang kanilang submaster ay natalo sa pangunahing tauhan. Tiningnan siya ng guild master na may pagsusuri. Tumingin ang pangunahing tauhan sa kanya nang hindi kumukurap. Sinabi ng guild master na talagang mga tao sila mula sa kanilang guild at pagkatapos ay tinanong kung saang guild ang pangunahing tauhan. Sumagot siya na siya ay isang loner at hindi siya miyembro ng anumang guild. Ngumiti ang leader ng mga bandido at itinuro siya ng daliri. Tinanong kung nangangahulugang nagawa niya lahat ito mag-isa. Sumagot siya na oo. Tumawa ang guild master ng Mountain Dog at ipinatong ang kamay sa kanyang mukha. Pagkatapos, tiningnan siya at sinabi na nagustuhan niya ang pangunahing tauhan at dahil dito, pinahintulutan siyang sumali sa kanyang guild. Nakatayo si Jean Fry Van Raid na nabigla habang may ibong asul na lumipad sa likuran niya. Tinanong ng natitirang guild ang kanilang master kung ano ang ibig sabihin nito. Itinagilad niya ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib at sinabi na kadalasan, pagpapahirapan niya siya dahil naglakas loob siyang hawakan ang kanilang guild. Tumawa siya at sinabi na nagawa niyang talunin si Submasua kaya hindi siya masama at dahil dito ay pinapayagan siyang sumali sa guild. Ipinatong niya ang kamay sa balikat ng pangunahing tauhan at tinanong kung talagang masaya siya na hindi makapagsalita. Pagkatapos, inimbitahan siyang uminom ng kaunti.
Tumingin si Jeffrey Van Raid pababa at sinabi na tumatanggi siya, itinapon ang kamay ng Guildmaster. Medyo nagulat siya sa aksyon na ito. Naging masungit ang pangunahing tauhan at sinabi na dumating siya dito para sa mga balahibo ng Cobalt Bird at upang makaganti para sa General Store at sa maliit na batang babae. Pagkatapos, tinanong niya kung sino ang may gusto pang sumali sa kanilang magulong guild at humiling na dalhin ang kanyang mga balahibo ng Cobalt Bird. Nagsimulang magmukhang masungit ang mukha ng leader ng bandido at ang iba pang mga miyembro ng guild ay nanginginig habang tinitingnan siya. Nanginginig ang Guildmaster ng Mountain Dog at tinanong kung talagang narinig niya si Jeffrey Van Raid na tinatawag ang kanyang guild na magulo. Tiningnan siya ng pangunahing tauhan ng may katigasan at sinabi na totoo ang lahat. Idinagdag pa niya na sila ay isang walang kwentang guild na ang target ay ang mahihina. Naglabas ang leader ng mga bandido ng kanyang palakol mula sa kanyang inventaryo at hinampas ang pangunahing tauhan. Tumama ang kanyang hampas sa lupa na nagdulot ng paghahati-hati mula sa epekto.